Iligal na mga pampasaherong multicab naglipan sa Dasmariñas, Cavite. Dispatcher ng mga iligalista, tanod pa raw mismo ng barangay. Naratang report. Isang sumbong ang inilapit sa T3 reload ng mga tricycle drivers sa Dasmariñas, Cavite. Mga iligal na pumapasa ng multicab, tila mga kabuting nagsulputan daw sa kanilang lugar. Pagkakaalam namin, barangay captain ang mismong pumirma, pero wala pinakikita sa amin na agenda. At ang dispatcher sa iligal nilang pasada, mismong tanod pa raw ng barangay. Agad pinasadahan ng T3 reload ang lugar para kumpirmahin ang reklamo. Maya-maya lang, sa sa aming video ang pagdating ng multicab na may berdeng plaka sa pilang ito. Ang iligal na terminal sa tabi mismo ng barangay hall ng Salitran 2 at ng isang presinto. Pansinin ang lalaking ito. Tila bala sa pagbabantay ng biyahe ng mga iligalista. Kinilala ng aming tipster ang lalaki na si Rolando Humanan, isa umanong tanod ng barangay Salitrang 2. Sinundan ng bitag T3 ang biyahe ng mga inareklamong multicab. Sa tapat naman ng barangay Salawag sila nagbababa at nagsasakay ng mga pasahero. Wala pang isang oras, nasa 13 iligal na multicab ang aming naispatan. Dahil sa pagdami ng mga nangongolorong patikita ng mga legal na pumapasada, apektado. Naagawa po kami ng pasero. Sa mga pulis at opisyal ng barangay Salitrang 2 at Salawag. O, ano? Sige, humirit pa kayo. Maayos nga kayo. Sa linya niya, nandiyan si Clarissa Sulit ng OIC Operation Division ng LTO Region 4A. Magandang hapon po, ma'am. Yes sir, magandang hapon po. Eto hong mga multicab ho na ito yung mga kolorong nakapila ho dyan sa lugar na ito yung narereklamo ho. Ano hong mga action na magagawa ho sa Region 4A? Lalo-lalo na ho yung mga kaparang naglipa na ho ng mga, yan, yung mga kolorong na ho yan. Yes, actually sir, may mga complaints din po kasi kaming na-receive and may mga complaints din address sa LTFRB na in-endorse na rin po sa amin ni Director Attorney Robert Page. Ano po? So ito pong isang sa mga concerns na yan, pinadala po natin yung ating mga enforcers ng Region 4A dyan po sa may area ng Cavite. Nag-conduct po kami ng operation last August 28. So naka-cause po kami ng apprehension for about mga may tatanong na ho kami. I understand, yes, naggumawa ho kayo ng operations. Bumalik na ho ba sila nandyan? Kasi malalaman ho natin, ang bilis ho ng social media, isang Facebook lang ho yun sa T3, masasabi ho nila kung nandyan. Kasi nga po sir, usually ang nangyayari po dyan pag nakita nila na mayroong enforcers, wala nalalabas. Ayun, okay. So, ang ginawa po namin, yung lahat po nung members ng 4 na teams ng Region 4A, pinadala po namin doon, nag-start po sila. Okay. Pumalis sila dito sa likod ng Ma'am, may suggestion lang po kami sa T3 para mabilisan na lang ho. No? Malapit ho sa presinto, tsaka yung barangay, baka pwede nyo hong bisitahin, sabihin, itigil na nila. At sa ganun, siguro ma'am, kami, malalaman ho namin, kahit wala ho kami dyan, isang Facebook lang ho yan sa T3 Reload, malalaman ho namin na parang cat and mouse lang trabaho ninyo sa Sarsuela. Talagang medyo po mahirap-hirap pagka ganito po kasi lalo na po yung mga kolorong pag wala na po dyan yung mga enforcers, mamaya nandiyan na naman po sila. So ngayon po ang mga ganito po naman kasi once ma-apprehend natin, tinatanggalan po namin yan ng plate. Hindi ho ba pwedeng ma-impound yung sasakyan? Kasi yung plate ho, pwedeng palitan ng pekeng plaka. Pero kung yung i-impound ho yung sasakyan na, kumbaga, meron ho silang pinangako ho na talagang sinasabi, hindi na lalabas to, siguro ho, baka mag-iba ho yung isip ho ng mga illegalista na yan, mga kolorong yan. Pag ganyan naman po kasi na may mga plaka sila na medyo kaduda-duda na, chinecheck din po kasi nila yan. So, if ever makita nila Sige ma'am, ganito na lang. Bakit hindi ho kayo manawagan ho, ma'am, sa mga nagre-reklamo dyan na isumbong ho sa inyo? Malalaman ho namin yan, sabi nga ho natin sa social media, Facebook lang katapat yan, or text lang ho sa amin yan, sasabihin ho namin sa inyo para mapumoste lang ho kayo ng taong mga regular na nakabantay dyan. Actually sir, dyan po sa may Cavite area,
Kari-receive ko lang din po ngayon ng request Okay? galing sa mayor doon. They are requesting for deputation ng Alright. kanilang mga forces din para naman po matulungan din kami. Okay, Kasi sige ma'am. may- Ma'am, ganito lang. Wala nang tayong oras. Babantayan ho namin, titimbrehan ho namin kayo. Sabi nga ho natin, madali ho yung respond ng mga tao. Ito Facebook lang. If not, text lang Yes, ho yan. po. Ha? Apo. Maraming salamat po, ma'am. Okay po. Abay! Salamat sa Diyos. Kahit anong mangyari, papalabas na po namin ang inspiring na story na ito. Talaga. Kaya kami natatawa kasi ito yung lagi hong nahuhold. Oo. Lunes po, Huwebes na ngayon. Kasi kulang sa oras. Kulang sa oras. Nakauwi na ho at nag-iipon na muli yung mag-asawa sa Germany Babalik para ulit. pantulong nila. Sabi ko nga kanina sa text, sana abangan na lang nila next year. Oo, Pwede. wag Pero naman. sabi ni Pwede. Miss Ana, ito na. No. Yan, sa gawa ng pagtulong po itong mag-asawang na nakatira na sa Germany sa mga Pilipino na may mga sakit na cancer. Ang T3 Reload po. Saludo sa inyo. Labing-limang taon nang kasal si Nina Westner sa kanyang German husband na si Gerard. Sa Germany na sila nakabase. Tuwing ikatlong taon lamang sila umuwi rito sa Pilipinas, pero sinisiguro nilang magiging makabuluhan ang bawat pagdalaw nila sa bansa. Taong 2000 sinimula ng mag-asawa ang kanilang feeding program. Parang ano na rin ang ginhawa ng pakiramdam ko na nakikita ko sila, yung binibigay kong tulong sa kanila, para bang masayang-masaya ako. Sa tulong ng song and dance group ni Nida sa Germany na Tres Haranas, nakakalikom sila ng dagdag na pondo na siyang ginagamit nila sa pagtulong sa mga kababayan natin. At nito lamang Agosto, isang feeding program muli ang kanilang isinagawa sa mga pasyenteng may cancer sa National Children's Hospital. Ang mga pamilyang tulad ng pamilya ni Nida na di nakakalimot tumulong sa kanilang mga kababayan ay tunay na kahanga-hanga. Kaya naman ang T3 Reload, saludo po sa inyo. Sir Rapi, Sir Ben, Sir Erwin, thank you so much. Saludo po ako sa inyo. Ay, kami din po, ma'am. Saludo rin. Saludo. Akalain mo yan yung oras nila Tol Ben, Tol Rapi, gumagawa sila ng mga song and dance para sa mga... Meron silang gininto ang puso. Oo. Ito naman po ang dapat ninyong abangan sa aksyon mamaya. Senador Enrile, Revilla at Estrada na tinukoy noon ng COA, binuhos daw ang milyon-milyong pisong PDAP sa mga peke o manong NGO ni Napoles ayon sa ilang GOCC na pinagdaanan ng pondo. 2 incumbent at 8 ex-congressmen pa ang idinawit. Maglibin sa Cebu, arestado matapos mambugaw ng kanilang mismong 4 na anak sa internet. Halos kapapanganak lang na sanggol na tagpuan sa istante ng ulam sa karinderya sa Quezon City. At nagrambulang players ng Global Port at San Mig Coffee, pinatawag na ni PBA Commissioner Chito Salud para sa posibleng parusa. Mark Fingers ng Mixers, pinagalitan pa raw ng kanyang anak. Kelly Nabong ng Batang Pier, handang abang makipagbate. Si Mark Fingers and Kelly Nabong